Kumusta mga igsoon? Padayon po ba nabati na itong presensya sa Panginoong Diyos? No? Ang mensahe nga itong tunan karon na dito magdugay ang may tungod sa pag-ampo aron na panalugdan. Andreo? Sa Mateo 26, versikulo 41, yun din. Pagtukaw ka mo o pag-ampo, aron dili ka mo malawag sa panulay, andam ang Espiritu apan luya ang lawas. Pwede so, nangito na ba lang ang Diyos? Padayon ka namong hiday, pasalamatan, tulad kay padayon ka usap na nakiguban ka namong may kagabihon, sa among pagtuon sa imong pulong, Lord, ablihan mo ang among Espiritu, among Panginoon. Kasing-kasing, o alam masakta na mo ang imong mensahe. Kung ipapos ang kagalingon, Lord, iwala ko na kung mahimong wala ka, kusa ikaw ang pataliwala ka na mo, pinaagi sa imbalaan ng Espiritu Santo, mawid ang magtudlo ka na mo. Pinitanan ang ibangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus, na among Ginoo luwas. Iyon pa yung isuon sa verse na itong nabasa karon, pagtukaw ka mo pag-ampo, aron dili ka mo madaog sa panulay, andam ang Espiritu apan luya ang lawas, no? Ngano man nga nag-awhag man ang atong Ginoong Dios o ang atong Ginoo nga kinahanglan ta na mag-ampo, no? Nga kaya man utak niya nga ihatag ang bisan unsa nga atong ipangayo o kabalo naman siya bilang, di ba? Nasayang naman siya nga daan bisan sarili pa ta mangayo. No, aron atong masabtan pag-ayo ang mensahe. Kinahanglan nga atong paminawan pag-ayo kung sa itudlo nato karong gabi una, no? Kaya nga kinahanglan maging nga kitang mag-ampo. Tungod kay ang tao nga dili mainampuon, wala na siya nagsalig sa Ginoong Diyos. Amen ba? Muyon ba tana? No? Ang tao nga dili mag-ampo, nagsalig na sa ito kalingon. Mayroon siya nga, kaya nga ako ni. Di ba? Ano itawag og garbo, ingat pa sa Biblia. Salmo 10, versikulo 4. No? Tungod sa garbo sa usulo tao, wala na siya mga Ginoo, hindi siya walay Diyos. Muna ang matang sa mga tao na dili may nampuon. So, sa atong susihon pag-ayo, sama sa unang mga katawan, no, ang katawan sa Israel, na dunay ang mga katawan sa Israel gibihag sa mga taga Babylonia o gihimo silang ulipong sulod sa 70 ka tuig, no? Daw na kadugay, no? 70 years sila na gihimong slave sa mga Babylonians, and then gidala sila dito sa Babylonia. Unya sa diha niabot ang panahon nga naluoy ang Diyos sa ila. Unya ipapauli sila sa Jerusalem, no? Doon ay tulog ka hutong sa mga Israelita ang ipapauli. Diba? Ang una, katong grupo ni Zerubbabel na mo ay tukol sa pagbalik sa templo. Ang ikaduha mo ito ang grupo ni Esdras na mo ay maghimo sa tanggulaton alang sa mga pagsimpa. No? Ang ikatulo, kato si Nehemiah na may magtukod sa paril, di ba? Magpalikod. Pero sa kinabuhi ni Esdras, no, sa Esdra, Esdra chapter 8 verse 21 to 23. Chapter 21 verse
chapter 8, verses 21 to 23. Madre, og dito sa sapa sa Ahaba, o sa Ahaba, nagproklamar akong puasa aron magpaubos kami atubangan sa Dios aron nga sa among pagpanaw walay daotan mahitabo kanamo sa among mga anak ug sa among mga kaptangan kay naulaw ako sa pagpangayo sa hari o sa mga sundalo o ang mga sundalo nagkabayo nga malalipod kanamo sa among pagpanaw o sa among panaw kay among namang isultian ang hari nga ang Diyos manalangin sa tanan nga musalig kaniya. Busa nagbuasa kami o mga liyupok ato sa Diyos nga bantayan niya kami o kinumog niya ang among mga pag-ampo. No? Usa ka nindot kaayo panikingan. Mga panghitabo sa kinabuhi nilang stress. Kasalihan nga giingnan niya siya sa kahari nga si Haring Artaxerxes. Sila dito po Haring Artaxerxes nga upauli ka kung ikaw ang magtudlo, no? Magtudlo alang sa mga buluhaton sa pagsimba sa mga buluhaton sa nakasayin siya, di ba? Kaya ato ba dito sa sapa sa Ahaba nagproklamar at puasa aron magpaubos kami tubangan sa Diyos. Busa ingon ba niya nagpunta sila, nagpuasa, di ba? Naghimon sila og mga pag-ampo o nagpuasa sila. Namusa nag-awag yun ang atong pastora na nagitay fasting, no? Once a week nga niya ihatag sa tuwa, no? Para nga naagitay gapong di ba? Nay panahon na tayo nga dilit ang kaon parehas sa nahitabo sa kanila ni Islas ug kini nga ilang prayer and fasting nga gihimo para nga sila proteksyonan sa ilang pagpanaw pa, no? Ug dinhi sa suba sa Ahaba kining Ahaba sa ilahang nga ilahang ipapahulayan mao pud ni ang sapa nga ilahang ipapahulayan sa dihang gidala pa sila dito sa Babylonia nga dito sila gipugos sila pagpasayaw sa mga sundalo sa Babylonians and then sa tawagan ng ipa-perform sila aron paglingaw sa mga Babylonian. Kanya sa diha nga nahinumdum sila, nag-ampong sila o nagpakiloy nga sa ilang pagpanaw, ila silang proteksyonan. No? Aron walay daotan, mahitabo. Yun pa. Tungod kay daghan siya mga kauban nga mga kabataan. Ilang mga anak, napag-dala-dala nila mga bulawan o bisan ang mga kahayupan nga ilang idala. Tungod kay para ilang ihalat lagip ng mga bulawan. Kaya kung sa ilang pagpanaw, kung dili sila mangayo o proteksyon sa Ginoo, na ay posibilidad ka dili sila makabot dito, nagkumplito pa sila. Tungod kay ang dalang na ilang pagagian, nagkalain-laing matang sa mga tao, no? Nagkalain-laing matang sa mga village ka ilang lagian, no? Sa mabalang magi ka sa Yemen, di mga barko nila pang no na mga daghan kay mga busay wala. Ang buso nila and then ilahang pagitnapon ang mga kabataan, kitnapon nila pati ang mga asawa ug himuon nila dito nga sulukon ibaligya sila, di ba? Na magyapon sukat pa lang sa una kanang gitawag ko human trafficking, di ba? Kabisan gani si Joseph, biktima man po siya sa human trafficking, di ba? Kidnapon ka rin, dako ka dito sa laing lugar niya, ibaligya ka dito, magtrabaho ka dito, gusto-gusto, kaya ang imong sildo, ikuha na. No?
So, ingani yung may tabo sa panahon kung wala sila mag-ampo sa Ginoong Diyos. Iyon ba, naman ang talisay katungod nga mangayo dito sa hari nga, Hari Artaxerxes, imo mong isugo, pagpauli dito sa Jerusalem, padali ko og mga sundalo o mga nagkabayo diya. Di ba? Naunta siya gitawag galing, naunta siya katungod ba nga mangayo anak. Pero kay human naman niya, ato padre, human naman niya na isulti nga ang Diyos manalangin o magiguban niya mas gamahanan ng Diyos kaysa mga sundalo. Munang dili niya gusto nga mapakaulawan ang atong Diyos. Yan ay ang tinuod ng Kristohan ng mga igsoon, di ba? Mag-isip ko sa Kristohan ng dili nato tugutan nga mapakaulawan ng atong Ginoong Diyos. So kinisistas, hindi siya gusto nga maulawan ang Diyos. Tungod kay, niingon naman siya nga, panaliptan mi sa atong Diyos na gamahanan. No? So sa naglakaw pa sila, ang ilang mga agyan, kay nagkalain mga village. Nagkalain grupo sa mga tao na may mabanhig nila. No, pagkidnapon. Pati ba mga bulawan nila. O sa diya nga, sa ilang nga pag lakaw, adlaw, gabi, lakaw lang sila, di sila kapaspas o lakaw tungod kay na sila kauban ng mga kabataan na pag yung mga hayop na ilang ipaghalat. So, yun ba rin, usa sa verse 23, nagpuasa kami kung nangaliw po ato sa Diyos, nabantayan niya kami o gidumog niya ang among pag-apto. Wala. Grabe yun ka. Powerful na yung ang mga pag-ampo. No? Kita sa isip mga Kristohanon, ibawi nga samtang naglagat pataan ng kalibutan, padulong at to sa gitawag na Jerusalem. No? Kay sa Bible na may gitawag, gibutang dito sa Revelation nga dito sa bakong Jerusalem. Na may atong pag-atuan. No? Sa atong paglakaw ng kalibutan na daghan kaayo ang mga katalagman na atong maagian. Daghan kaayo mga nagkalain-laing mga pagsulay na atong masinatian ang igsoon. Busa kinahanglan yun ang mga pagkampo. Di ba? O mga pagpuasa. Busa kita mga igsoon, magpadayon na kita sa atong pagdasig sa atong pagsimba sa atong Ginoong Diyos. Atong ilo na kung kinsa yun na si Islas nga ngano man nga gipaburan man siya sa Ginoo, gitabangan man siya sa Ginoo nga ngano man nga nagala man yun niya nga wala gyud bisan mga sundalo nga nagkabayo nga nag-escort nila, dapat unta na sila yung convoy. No? So, yun ba sa Salmo 23, no? Psalms 23, ingon ang Salmo 23, ingon rin, ang Ginoo mao akong magbalantay ug walay magkulang kanako. So mao ni ang nasinati nila ni Islas, di ba? So sa ilahang paglakaw, wala gyud sila gibati og mga kakulangon. Amen ba? No? Ingon pa verse 2, ipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. No, wala po sila pati ang kauhaw tungkol kay naagano na yung supply. Di ba? Makaagi sila o mga kanang medyo naay mga tungod. So inana ang ilang nahimong kasinatian sa ilang paglakaw. Ingon pa sa verse 3, gilog ko niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon tungod kong alam sa iyang ngalan. Buti pasabot ang Diyos, dili mo baliktad sa iyang mga promise. Amen ba? No? Kusa, importante yung mga igsoon at mga pag-ampo. Tungkol kaya ang Diyos dili man mupakya sa iyang mga saad nga siya kanunay mag-uban.
Ingon pa dali sa verse 4. Bisan pag maglakaw ako sa likit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nang uban ka man kanako, gipanalipdan mo ako dinagi sa imong sungkod ug bunal. Kaya mo na. Ang iyong sungkod pwede niyang ibunal sa imo kung disiplinahon kanya. O labaw sa tanan, ang sungkod, ang ibunal sa atong Ginoong Diyos, sa atong mga kaaway, aron dili tama mailugan sa atong mga kaptangan. Amen ba? No? Iyon pa sa verse 5, giandaman mo akong pagkaon tubangan sa akong mga kaaway, gidihugan mo lana ang akong ulo, gipaawas mo ang akong kupa. Verse 6, ang imong kaayo ug gugma, maguban ka nako sa tibuok kong kinabuhi. Ug nagpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kantukan. Ang paminaw ni Esdras. Na sila sa presensya sa Panginoong Diyos. No? Kusa, ingon ini ang angay nato nga kuhaan o paligid na mga igsoon. Tungod kay ang Diyos, dili magyupakyas. No? Ato unang ilong kung kinsa gyud si Esdras. Nga naman nga gipaboran man siya sa Ginoo. Dili sa verse 31, unya sa ikadusing adlaw sa unang bulan, nagikan kami sa sapa sa haba paingon dito sa Jerusalem. Gikaluyan kami sa among Diyos o gipanalipdan gikan sa mga kaaway o mga tulisan. Miabot kami sa Jerusalem ug dito mipahulay kami sulod sa tulo ka adlaw. Unsay nagihimo mga igsoon? Mipahulay. No? Ganon. Sa ilang pagkabot, wala sila maglipay. No? Wala lang sila mipahulay nga. Sige silang Facebook, sige silang YouTube. Wala pa man na uso sa una ko. Pero, no? Dapat tayo kung magpahulay ka, gikan sa atong mga prayer and fasting. No? Dili tayo napatay kagang buhaton. No? Sila wala na ilang ibuhat, ipahulay. Muna nga, usay kita, muna mga lipong ta, kailangan mo ta ginabuhat. Malipong ta, may mga, lugaw lang ta, kaya nalipong mo ta. So, ingat pa sa verse 33. Sa ikabang adlaw, ag-asay na niya ang iyang mga sakop kung sa ilang pagkabuhaton, sa ilang paghalad. Ingon dali sa verse 35. O, ito. Isa. Ingon pa gani si Esdras, nahigugma siya sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Mao lang nagipabulan siya pagkaayos Ginoo. Gihigugma niya ang pagtuon sa pulong sa Diyos. No, mao lang kanunay siya nagtudlok kung mga maayo ato sa iya mga katawan. Unsay mahimo nga basin natin ato sa panahon nga unsay angay atong buhaton sa panahon sa atong pagkinabuhi. No? Psalms 91. No? Ibutan. Sa Psalms 91, ingon diri. Kanina yung Psalm 91, isa rin yun yung verse ng iso. Dapat, no? Verse 1. Kanang verse 2 hangtod sa 16, benepisyo na sa verse 1. Kayo man diri, ang mudalog sa labing halangdon, ang magpabiling ubos pagbantay sa labing gamanan. Na inuwa, mudamo, unya magpabiling. Di ba? Kita, sakto man itong imuhat kay nidangog mata. Pero ang problema, magpabiling data.
Basig panahon sa mga problema mo, padayon pahinuntas mo pagpagkasala. No? Mudangop kung magpabilin. Kini si Isda sa iyang paglangop, nagpabilin. No? Iba sa panahon sa mga apostoles, daghan kayo mga tinunan na midangop sa Ginoo pero wala magpabilin. Di ba? Daghan koleksyon ang nagpabilin, ipamatay, pero nagpabilin ng yato. No? Ingon dia, ang unang sa labing anandon, nagpabilin, ubos pagbantay sa labing gamanan. Ang benepisyo, ingon sa verse 2, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaban, o di panalipod, ikaw akong Diyos, o kanimo, nagsalig ako. Mao na ang nahimong kinaiya ni Islas, grabe ka masaligod. Amen ba? Balik na verse 1, no? Ang mudangop sa labing anandon, magpabilin, ubos pagbantay sa labing gamanan. Verse 2, verse 3, kung 3, gikan sa tanang katalagman nga wala kong hisay, ilikay kagayod niya, ingon man sa tanang sakit na magamatay. So walay na utang na hitapok sa ibang katawan, isang sa adlaw, gabi sa nabaklay. Amen ba? No? Verse 4, tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayod maunsa, ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunungon, manalipod, o magbantay kanimo. Verse 5, ingon ito dili ka niya mahadlok sa mga katalagman, sa kagabion, o sa mga udyo, maghadyong panahon sa adlaw. Mauna, ang sinutian nila ng Islas. Adlaw gabi, di sila mahadlok. Di ba? Bisan pag mupahulay sila kadyo, makatulog sila nindot ang ilang ginagawa. Inikmata nila, magbaklay na po sila, mag-black high na po sila. No? Muna ang mga benepisyo. Verse 6, verse 7, mahimong mga pukan o sa kalibo diha sa imong itinan, napulo kalibo-libot kanimo, apan dili kagayon pa unsa. So may kabalakan na to. Nalaman ng Ginoo. Amen ba? No? Amen ba? Makita mo niya kung saan pagsilot ang madautan. Galing panahon na maghilaka ang kaigsoon. Na naman, makita man mo ang dautan, nasilutan na sa Ginoo. Sa panahon nga, kastiguhan na sa Ginoo ang mga dautan. Pag makita niyo maluoy na ka. Nga naman, ikaw, ang panahon na, panalanginin ka pag-ayo sa Ginoo. Tungkol kay nidagog ka man, huwag nagpabilin. No? Ikaw ang panalanginin sa Ginoo. Anong usapan? Anong ikaw usap? Ang magapanalangin sa mga katawan. Di ba? Ikaw ang gamiton sa Ginoo. Anong kato mga dautan na iyang silutan? Imusad sila. I-comfort. Dili kayo mga Mayra. Panawa. Di ba? Ipabilin ang tamo. Didamok ang tamo. Nga na ba? Dilig suot. Dahil sa panahon nga, ingon pa nga, makita mo sa mga pagsilot ang mga dautan, ikaw ang namitong sa Ginoo, panalangin ka. Dili kayo ingon mo, God bless na lang. Di ba? Sa verse 9, hindi kay gihimo mong dalagpanan ang Ginoo ang labing halangdon ay muntik panalipod. Walay katalagman nga madagat kanimo, walay kadaot nga mabot duol sa imong pulianan. Pabantayan ka sa iya sa Dios sa iyang mga anghel. Verse 11. Aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka paingon. Verse 12. Bantayan ni kay mao ni gigamit ni Satanas. Memory verse ni Satan. Dito sa Mateo 4:4. Ingon niya, sa pumangka nila sa ilang mga kamot, aron din mo sa mga bato ang imong mga tingin. Di ba? Anak kumangka sa Diyos, mga gigamit ni Satanas. May pasiguro sa tayo yung taghan pag universe. Di ba? Ingon sa verse 13, tumban mo ang aliyon o mabitin, mga mapintas na liyon o mabitin yung malala. Inumdumig soon. Ang gilagtan nila na Esdras, naglakaw sila, panahon sa gabiyon, daghan pang mga serpente. Maadlaw, mga cobra, ay yung mga giyan, daghan pang mga scorpions, mga daghan pag mga tao, may bubandig nila. No? Hindi gani sa Davao, padulong, jinsan sa ulan, ang mga gitawag diyan, mga manggahat ng mukha-tao, di ba? Huwag ka na may kuha ninyo.
Guyuro mo dito, tabangan mo ka. Di ba? So, ang verse 15, kini ang pinagalit. Sa dihang isang piton ako nila, tubagon ko sila. Mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalistanan. Luwason ko sila o pasidunggan, gantihan ko sila taas ng kinabuhi, luwason ko sila. Mao niya atong sinatihan igsoon sa panahon nga, di ba? Kung naataan ng verse 1, no? Ang muda mo sa labing halang doon, magpabili ubos ng bantay sa labing halang. Amen ba mga igsoon? No? Sa angin nato likunon ang atong matag-usa sa atong kaugalingon aron sa pagpadayon ng sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ta mapukan, di ba? O duha lang ka mga butang ang akong ibilin ng igsoon sa conclusion. No? Ingat pa dali, turn to God. And then ikadua, stay in His presence. No? Naglawag ko nga naatay natapunan karong kabiyon, manito ka. Mga mahal na isulong sa atong pagkaroon-karoon, angin na itong masabda nga isip mga Kristohanon, hinangan nga kita mag-ampo aron kita palaligdan sa Panginoong Diyos. No? Kaya samtang nagagawa pa kita ay ibabaw sa yuta, daghan ka ay mo banhig ka na ito. No? Muambos sama sa etap ng islas, diliing lang mga tao, mga bangis ng mga mananap, mga tanga, mga kubra, ipanarindan sila. Gusto kita sa atong paglakaw, aron makaabot kita dito sa gitawag na Jerusalem, ang bagong Jerusalem, na mao ang atong kaluwasan. Ikaw ang akong itinguha, kung ipangando'y Ginoo, sa makaw sa kagbawal ko. Punon mo, aniha ako. Di ako magsunod mo. Ikaw ang akong itinguha, kung ipangando'y Ginoo, sa makaw sa kagbawal ko. Punon mo, aniha ako. Lagyan mo na pala ang Diyos. Nilingkang na sa kagabihimod, padayon ka na mag-idayon ko sa naman. Tugod kay timaan sa iyong paghigugma, ganing ka naman. Padayon usap kaming inatutluan, padayon mo kang giliyahan. Salamat o Diyos sa iyong mga pagbanong. Salamat sa iyong pagpalalipod ka na. At daw gabi, naningkaot ang iyong mga katawan. Bisan ang mga ginikanan, ang mga amahan sa panimalay. Nalalabangita sa ilang pangawin-uwinan. Lord, ang mga pagkapo, ikaw ngayon ang maghahatag sa mga Panginoon. Panaliptisaw sa mga katalagma, inayusaw sa mga disgrasya, laminagin sa mga malatian, ngayon mapapahimong babag sa among pagkinabuhi ko sa pag-alagad kami.
Lord, karoy na ang mga inahan sa panimalay. Kasi lang, ang nahimong katabang sa mga amahan. Liko na sila, Lord, kung unsa man ang mapagsulay na buduaw sa ilang kinabuhi. Mga kawalan man, mga balatian ng Ginoong Diyos. I pray, kay ikaw magkahupay kanina. Ibalog mo malikon ang mata ko sa kanina. Isan pa sa mga kabataan, Ginoo. Tamang tinguha ang mga pangandoy nga magkabatong sila o nito tumayo kong baon. Lord, ayaw itugot. Kailugod din sa mga kaawal. Himuhay mo silang profesional. Labaw sa tanan sa nuni silang katungdanan. Papunod sila sa talent kayong itinangan. Bisa na pagpagamit sa mga instrumento aron sa panahon sa pagsin. Mahimo, walipayang pagkahimo sa kaming tanan alang sa among pag-alagad kanimo. Balangin mo sa Lord, Pastor Abel, ikaw sa pamagalingkod kaniya sa panahon, Lord, sa pagkagulaan. At hagi sa Ginoo, kung kalipay Ginoo, proteksyon sila uban ng Pastor Wayne, kabisan sa ilang kahimutang karon, Lord, na naasa na kapit. Itugot Ginoo ang panahon kapag kita magkahito sa pagkahapon sila. Balipayang sila Ginoo Diyos. Upadayan mo sa niya kami madumalahan. Magpadala sa tas kamatan sa among pagpangalagad kanito. Pagkus kami nagtuog ng daong ng gagabhiron, ikaw ang nasa among kaliwan. Salamat sa walang Espiritu, may nagtulog na naman. Huwag ang talan ng ipangayo, ikaw mo man. Pinagin sa ngalaw sa Panginoong Kristo na among manluwas. Amen. Let us continue the presence of the Lord. Thank you, Lord. Natuta sa ato ang mga pag-ampo. So, magrupo lang ta, mga women, men, and YN and KKB. So, before ta magsugod of prayer, ato pa ngayon ang mga prayer requests, mga prayer request sa diha sa mga women. Dayon, ahaman ang mga men. Ay duhara ang men. YN, KKB. YN and KKB. Duhara mo, KKB. Tulog. Okay. Sige. Pangayuasan ninyo ang mga prayer request sa kada usa para diretso-diretso na